إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pinapasalamatan. At kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkup kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masamang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam, ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw, sa pagkatayo niya ng patnubay, at dahilan ng Kanyang pagmamalaki, ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin liban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay, liban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. Nang ibig sabihin ng Muslim ay siya na sumusunod, sumusuko at tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag daw ika nating hayaan na tayo mamatay, liban na tayo ay nasa ganitong uri ng kalagayan bilang mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, usang katauhan, musliman o hindi Muslim, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. At mula sa unang tao ang ating ama na si Adam alayhi salam ay nilikha ang kanyang asawa. Mula sa tadyang ng ating ama na si Adan ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Tayo yun mga kapatid, mga angkan ni Adan, ang lahat ng sangkatauhan. Katakutan ninyo, sabi ng Allah, matakot kayo kay Allah na kung saan kay Allah natin hinihiling ang ating mga karapatan, nakukuha natin ang ating mga pantay-pantay na karapatan kay Allah. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kamag-anakan.
sapagkat katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakamasid at nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. At sinabi pa ni Allah sa ibang talata, "Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Katakutan ninyo ang araw na kung saan kayong lahat ay magbabalik kay Allah. Tayong lahat ay harap sa paghatol ng Allah. Ang pinaka makatarungang tagapaghatol ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa araw na yun, makukuha ng bawat isa ang bunga ng kanyang mga gawa. Kung siya ay nagpakabuti, ay gagantimpalaan siya ng Allah. Kung siya ay nagpakasama, ay makakamit niya ang kabayaran sa kanyang mga kasamaan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paglayo, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa sunnah, pamamaraan, katuruan, tradisyon ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng paglayo o pag-iwas sa anumang gawaing salungat sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anumang gawaing bid'ah, sapagkat ang lahat ng bid'ah, mga pagdadagdag o pagbabago sa relihiyong Islam ay pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng pagkaligaw ay daan patungo sa apoy ng impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa kainaman ng ating pananampalataya, ang Islam na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawang malinaw sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ipinag-utos at ginawang malinaw sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang mga ipinagbawal sa atin ng Allah. Ang halal ay malinaw, ang haram ay nilinaw na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa khutbah na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nais nating ibahagi, alakayin ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagiging malinaw ng halal o mga ipinahintulot at haram o mga ipinagbawal sa ating pananampalataya at ang pag-iwas sa mga bagay na meron tayong mga pagdududa o pag-aalinlangan dito. Sa ika-6 na hadith na tinipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na kung saan nakatala, naiulat na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma." Si Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagsabi, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," sabi niya, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, na siya ay nagsabi, "Innal halala bayyin," katotohanan na ang mga ipinahintulot ang halal ay bayyin, ay napakalinaw at malinaw na. "Wa innal harama bayyin," at ang anumang bagay na haram o pinagbawal ay nilinaw na. "Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas," ila akhiril hadith. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang mga ipinahintulot o ang mga bagay na halal ay malinaw, at ang mga bagay na haram o ipinagbawal ng Allah ay malinaw. At sa pagitan ng mga ito ay may mga bagay na kahinahinala o kaduda-duda na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Kaya sabi ng propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sino man ang umiwas sa mga bagay na kaduda-duda o kahina-hinala ay nakaligtas o nagligtas ng kanyang relihiyon at dangal. Ngunit ang sino man napasok sa mga kahina-hinala at kaduda-dudang bagay ay tiyak na malalagay sa mga haram o pinagbawal ng Allah. At nagbigay ng halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad sabi niya ng isang pastol na nagpapastol sa paligid ng bakuran ng isang hari. At malapit na siyang pumasok dito, doon sa bakuran ng hari. At maaaring siya ay matawag o siya ay maging trespassing sa lugar na yun sa bakuran ng hari. Tunay na ang bawat hari, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay mayroong mga kanya-kanyang nasasakupan. At tunay, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang nasasakupan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang mga ipinagbabawal. At tunay na sa katawan ay may isang piraso ng laman na kapag ito ay naging mabuti o naging maayos, ay magiging mabuti at magiging maayos ang buong katawan. At kapag ito rin naman ay nasira, ay maaaring masira o mapasama ang buong katawan. Hindi ba ito sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ang puso. Sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, hadal hadithu min jawami'il kalimin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na ang hadith o salita na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga malalim na pananalita ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan dito sa hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaliwanag niya ang lahat ng batas ng relihiyon at ang tungkulin ng alipin pagdating sa halal, mga ipinahintulot at haram o mga ipinagbawal at ang mga kahina-hinala o kaduda-dudang bagay. Sabi niya na ang layunin ng hadith na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyurabbi al-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala taqwa wal ihtirazi min asy-syubuhat. Sabi niya, sabi ni Sheikh Uthaymin, upang turuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang umma, ang mga kamusliman, ang kanyang mga nasyon, ang kanyang mga tagasunod na umiwas sa mga bagay na kahina-hinala o kaduda-duda. Ang pag-iwas sa tinatawag na mga syubhat. Ang pag-iwas dito sa mga bagay na kahina-hinala ay tanda ng tunay na takwa o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ng pagkakaroon ng dalisay at malinis na puso na siyang ugat ng lahat ng kabutihan. Tatlong uri ng bagay sa Islam na nabanggit sa hadith ayon kay Sheikh Uthaymin rahimahullah. Kullu shay fi ad-din lahu hukm, fahuwa imma halalun aw haramun aw mushtabiha bainahuma. Sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang bawat bagay sa reliyong Islam ay mayroong mga natatanging hatol. Kung ito man ay ipinapahintulot o halal at kung ito man ay ipinagbawal o haram. At sa pagitan nito ay kahina-hinala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang halal ay bayin, na ang mga ipinahintulot sa Islam ay napakalinaw na, at ang haram ay bayin, at ang mga bagay na masama o ipinagbawal sa Islam ay malinaw na rin, sa pagitan nito ay mga pagdududa. Kaya nagbanggit ng halimbawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bagay na halal, tulad na lamang ng tubig. Ang pag-inom ng malinis na tubig, ito ay halal at ito ay malinaw sa bawat tao at naunawaan ng tao.
Subalit, ang alak ay malinaw na ito ay haram at ipinagbawal inumin sa bawat Muslim. At ito ay malinaw na haram. At nabanggit, kung halimbawa na ang isang fermented drink na may alcohol, may naihalong sangkap dito na kahina-hinala, dito papasok yung pagdududa. At ang marapat sa isang Muslim, na kapag meron siyang pagdududa, iwasan ito upang mapanatili ang kalinisan ng kanyang pananampalataya. Upang siya ay maging ligtas. Merong inuming halal, walang pagdududa, ito yung iinumin ng isang Muslim. Ito yung haram, malinaw na rin, alak, dapat iwasan ng bawat Muslim. Upang maingatan niya o maalis niya ang kanyang sarili, ay hindi siya iinom ng anumang bagay na meron siyang pagdududa rito. Ang syubahat ay nabanggit, sinabi ng ating mga ulama, merong mga pag-aalinlangan, ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na merong tunay na takwa sa Kanya. Sinabi niya, "Ash-syubahatu yubtala bihal abdu liyamizallahu al-muttaqina minal ghafilin." Sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na ang pagkakaroon ng mga kahina-hinala o pagdududang bagay ay ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsubok sa kanyang alipin na mayroong tunay na takot sa kanya. Upang mabatid o mailantad ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga Muslim na tunay ang kanilang pagkatakot kay Allah at malantad sa pamamagitan ng mga ito ang mga Muslim na kabilang sa mga nagpapabaya sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalataya. Halimbawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mga negosyong halal o mayroong mga negosyong legal sa batas ng Pilipinas halimbawa. Ngunit, mayroon kang pag-aalinlangan kung ito ba ay pinahintulot o ipinagbawal sa Islam. Halimbawa, mga alipin ng Allah. Halimbawa, yung pagtitinda ng kandila sa November 1 o pagtitinda ng anumang Christmas decoration sa buwan ng Disyembre. Narinig mo sa mga negosyante na ito ang pinakamainam na negosyo sa mga buwan na ito, sapagkat ito ay mabenta. Subalit, narinig mo rin sa mga ulama, sa mga ustad, na ito ay ipinagbawal. Na kung ikaw ay magbibenta lamang sa mga natatanging panahon na yan, ng mga produkto na natatangi sa mga pagdiriwang ng mga hindi Muslim, na ito ay pinagbawal. Na ito ay ipinagbawal. So nagkaroon ka ngayon ng pag-aalinlangan. Kung ikaw pa ba ay magtitinda o hindi na. Ang isang tunay na Muslim na nais niyang mailigtas ang kanyang pananampalataya, ang kanyang dangal, ang kanyang relihiyon, ay mas pipiliin niya na wag na lang magtinda. At sa pamamagitan nito, nailigtas niya yung kanyang sarili sa pag-aalinlangan sa mga bagay na mayroong pagdududa. At ito ay higit na dalisay at malapit sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim na mayroong tunay na takot kay Allah ay iiwas. Kahit na siya ay merong pakinabang dito, kahit na siya ay kumita ng malaki dito, sapagkat mas mahalaga sa kanya ang pag-iingat sa kanyang pananampalataya. Sa dagal niya bilang isang Muslim na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iwas sa mga bagay na meron tayong pag-aalinlangan o kalituhan dito, mga alipin ng Allah, ay kabilang sa kalinisan ng relihiyon at dangal ng bawat Muslim. Sinabi, ang sino mang umiwas sa mga kahina-hinala ay nailigtas niya ang kanyang relihiyon at ang kanyang dangal. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang pag-iingat na huwag masadlak sa mga bagay na kaduda-duda ay tanda ng pagpapahalaga ng isang Muslim sa kanyang relihiyon at o tanda ng kanyang pagkakaroon ng karangalan, dangal bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Ang sino mang pumasok sa mga kahinahinala o gumawa ng mga bagay na kaduda-duda, ay malalagay siya sa haram o sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah. Tulad ng nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng isang pastol, sabi niya, na nagpapastol sa paligid ng bakuran ng hari. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa pang halimbawa tulad ng nangyayari sa karamihan sa mga Muslim sa panahon natin ngayon. Na kung ang isang Muslim ay naimbitahan siya na dumalo sa mga natatanging pagdiriwang na ipinagdiriwang ng mga hindi Muslim. Mga birthday celebration, Teachers Day man yan, o mga reunion. Subalit batid niya na sa kanyang pagdalo sa mga pagdiriwang na yun ay mayroong mga gawaing haram. Batid niya na maaari siyang masadlak sa haram at mayroong mga haram na gawain, at alam natin na sa ganyang mga selebrasyon ay napakaraming mga haram na ginagawa ang hindi mga mananampalataya. Mga musika, pagkakanta, pagsasayaw, at mga handa na ipinagbawal sa pananampalatayang Islam. Alam niya na ganito ang kanyang dadatnan doon, subalit dahil siya ay nahihiya na tumanggi, ay pumunta pa rin siya. Sa kanyang pag-aakala na ito ay bilang pakikisama sa kanila. Sa kanyang pagpunta doon sa selebrasyon na yon, ay nailagay niya na yung kanyang sarili sa mas matinding fitna. Mas malaking problema sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa bagay na kaduda-duda. Na kung saan, nagduda na nga siya sa pagpunta doon, pumunta pa rin siya, at kapag nandoon na siya sa selebrasyon na yon, ay maaaring mas makagawa pa siya ng napakaraming mga pagkakasala. Maaaring mapabayaan niya ang sala sa lugar na yon. Makahalubilo ang mga hindi niya maharam, patong-patong na pagkakasala. Subalit, kung sa una pa lang, sa umpisa pa lang, ay hindi na siya pumunta, tunay na nailigtas niya na yung kanyang sarili mula sa matinding kapahamakan. At yun ang kabilang sa mga halimbawa nito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayaw natin malagay sa panganib, sa mas maraming haram, umiwas tayo sa mga bagay na may pag-aalinangan. Kung meron man tayong marinig na merong mga ilan na mga nagpapahintulot dito, at meron tayong narinig na merong mga ulama na nagbabawal dito, at nais nating makatiyak sa ating pananampalataya, maingatan ang ating reliyon at ating dangal, huwag tayong masadlak sa haram, sa una pa lang, ay uiwas na tayo doon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-iwas ng isang Muslim doon, ay tanda ng kanyang pagkatakot kay Allah. Tanda ng kanyang pag-iingat sa kanyang relihiyon. Tanda ng kanyang pagkakaroon ng dangal sa kanyang sarili bilang isang mananampalatayang Muslim. Wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kulluh. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang karugtong ng hadith. Tunay na sa katawan ay merong isang piraso ng laman, na kung saan kapag ito, sabi niya, ay naging mabuti, ay magiging mabuti ang lahat ng katawan, maging ang gawain. At kung ito naman ay naging masama, ay maaaring maging masama ang buong katawan at gayon din ang kanyang gawain. Hindi ba sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalb? Hindi ba ito sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang puso? Na kung saan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang isang Muslim ay merong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, malinis ang kanyang puso, ay magiging mabuti rin ang kanyang mga gawain. Subalit kapag ito ay naging masama, o naging madumi ang kanyang puso, punong-puno ng pagdududa, pag-aalinlangan, ay maaaring maging masama rin ang kanyang buong katawan at ang kanyang magiging gawain. Nagiging bulag siya sa katotohanan. Nagiging bulag siya sa katotohanan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang wara o pag-iingat ay isa sa pinakamataas na antas
ng takwa o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito nakakamit liban na lamang sila na mayroong mga kaalaman sa mga bagay na halal o ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga bagay na haram o ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sinabi ni Umar ibn Khattab radhiyallahu an, iniiwan namin, sabi niya, ang siyam na bahagi ng halal dahil sa takot na makapasok kami sa haram. Ang kasabihan na ito ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagpapaalala sa atin kung gaano nag-iingat ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gumawa ng isang bagay, lalo na kapag pumasok sa kanila ang kahit katiting na pag-aalinlangan. Si Abdullah bin Umar radiyallahu an ay nagsabi, hindi maaabot ng isang alipin ang tunay na pagkatakot kay Allah hanggat hindi niya iniwan ang mga bumabagabag sa kanyang puso. At sinabi ni Hasan al-Basri, ang mga taong may wara o pag-iingat ay nag-iingat kahit sa mga bagay na hindi nakakasama. Dahil baka iyon ay magdala sa kanila sa mga kasalanan. At sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, tinawag na wara, sabi niya, sapagkat ito ay pagpigil sa sarili mula sa mga kahinahinalang bagay. At sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang pagpapatino ng puso ay ugat ng lahat ng kabutihan at ang pagkasira nito ay ugat sa lahat ng kasamaan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ilan lamang sa mga kasabihan ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanilang pag-iingat sa mga bagay na mayroong pagdududa rito o mga bagay na kaduda-duda, lalo na kapag naisa sa alang-alang ang kanilang pananampalataya. Ganito sila nag-iingat. Ganito sila nagkakaroon ng dangal sa pagkapit sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito sila nag-iingat na huwag mabahiran o madungisan ang kanilang pagiging Muslim ng anumang bagay na kaduda-duda, sapagkat sila ay nag-iingat na mahulog sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay umiiwas na sa mga bagay na kaduda-duda. Paano pa kaya sa mga bagay na malinaw na sa kanila na ito ay pinagbawal sa kanila ng Allah? Ganun din sana tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay mga Muslim na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Nalaman natin na ang Islam ay totoo. Nalaman natin ang mga bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naging malinaw sa atin ang mga halal, mga ipinag-utos ng Allah, mga ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ito ay naging malinaw sa atin, marapat lamang na ating itong sundin at isabuhay bilang mga mananampalataya. Naging malinaw din sa atin ang mga bagay na ipinagbawal ng Allah, ang mga bagay na haram, malinaw ito sa ating mga alipin ng Allah. Kaya ang anumang bagay na haram na naging malinaw na nahatulan sa Islam na ito ay haram, ay wag na nating pangatwiranan pa na ito ay makro lamang. Na ito ay paminsan-minsan lang namang ginagawa. At tayo mismo ay nakakaalam kung ano ang ating mga ginagawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung paninigarilyo. Yung paninigarilyo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, merong mga nagsasabi na ito ay makro sa kanilang opinyon, sariling opinyon. Subalit, ang ating mga ulama ay nagsabi na ito ay haram. Kung isang Muslim na mayroong tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, di makro man yan o haram, iwasan niya para hindi siya masadlak sa mga pagdududa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipakita sa atin ang katotohanan at biyayaan tayo ng pagsunod. Ipakita sa atin ng Allah ang kamalian
at biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paglayo rito. Linisin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso mula sa pagmamalaki at anumang karumihan na napapaloob dito. At biyayaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iman, ng takwa, ng tunay na takot sa Kanya. Nang sa ganun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay makamit natin ang kapatawaran at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang dakilang biyaya na ipagkakalob niya sa Kanyang mga matatapat na alipin, ang Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbil Alamin. Ala tusallu ala nabiyyikum fa inna Allah amarakum bidhalika itu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ud-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqimis salah fa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.